Hi guys! Welcome back to my channel, and for today's video, pag-uusapan po natin kung paano kayo makaka-apply ng permanent residence application ninyo nang kayo lang po at hindi na kayo lalapit sa isang immigration consultant or immigration lawyer. Actually, matagal na to na plano kong gawin. Madami kasi ang nagre-request dahil sabi nila para daw mas makatipid sila, mas makasave, may kakayahan naman sila na unawain kung ano yung nakasaad dun sa binasa nila kung paano mag-apply ng permanent residence. Marami pong nagre-request nito. Kaya lang sabi ko, plano ko sana munang tapusin. Kasi po, nasa middle na po ako ng process ko. Meron na po akong AOR, pre-arrival, biometrics, eligibility pass. So ngayon po ay dun sa group namin ng AgriFood Pilot Program, marami po ang na-stack na sa eligibility pass. So talagang bumagal yung process ngayon. Hindi lang ako, napakarami ng mga nagtatanong dun sa group na ano nang nangyari sa inyo. Merong mga application ng January pa, February, March, April, May, until now wala pang kasunod. Pero marami naman po akong nababasa na talagang sinasabi nila pagdating daw talaga do sa eligibility pass nai-stack daw talaga ng ilang buwan. Yung iba ay ang process ay 7 months, 11 months, may nabasa pa nga ako 16 months. Talagang iba-iba po. Hindi po natin masasabi. Pero sa lahat naman po ng mga nababasa ko, wala naman po akong na-encounter pa na meron ng eligibility pass ay na-cancel pa. Usually talagang natatagalan lang, pero kahit papano dun pa rin ang tuloy, na PPR pa din naman po. Well, ang plano ko talaga guys is tapusin ko muna yung buong application ko bago ko ituro sa inyo at gawan ko ng vlog. Kaya lang marami nga po ang nagme-message in private at nababasa kong mga comments kagaya na lang nito. Sabi nga niya, "Hi, ikaw talaga ang dahilan bakit ako napadpad sa Canada. Kasi sa mga content mo ay totoo talaga. By the way, sana mayroon kang content kung paano mag-process or DIY for permanent residency. Please, thank you." So yun po yung mga nababasa kong mga comments, nagawan ko na nga daw kahit hindi pa tapos. May mga nagme-message din po sa akin na sabi nila, "Sir, simulan mo na kahit hindi tapos, at least magkaroon lang kami ng idea kung paano namin sisimulan, kami na po ang bahala." So sige po, gagawan ko po siya ng video ngayon. Well, anyway, bago ko muna ipagpatuloy to, bigyan ko lang kayo ng idea kung sino-sino po ba ang pwedeng gumawa ng inyong permanent residence application. So ilalagay ko guys ngayon sa screen, ito po, representatives could be citizenship or immigration consultants, lawyers, friends, family members, or other third parties. Nakalagay din po dito, you don't need to hire a representative. It's your choice. Using one will not draw special attention to your application and doesn't mean will approve it. So ibig sabihin po, malinaw na nakalagay po diyan, kahit po gumamit kayo ng immigration consultant, immigration lawyer, walang kasiguraduhan na kayo ay maa-approve at hindi kayo bibigyan ng special attention. You can get all the forms and instruction you need to apply for a visa, a permit, or citizenship for free on this website. If you follow the instruction, you should be able to fill out the forms and submit them yourself. So kahit nga kayo daw po ang gumawa, hindi nyo na kailangan mag-hire ng immigration consultant or immigration lawyer. It's up to you guys. Kung nakakaunawa naman po kayo, nababasa nyo, naiintindihan nyo, kasi lahat naman po, wala na pong excuse Lahat po i-upload na lang po yung mga documents natin. So talagang kayang-kaya nyong gawin ng kayo na lang po. So to continue tayo guys, types of representatives. There are two types of representatives. Paid, must be authorized, and unpaid. So yung pong paid, yung po yung mga legit na immigration consultant, immigration lawyer, at yung pong unpaid, yung po yung halimbawa family member, dahil yung kapatid mo gusto mong i-apply ng PR, o halimbawa kaibigan, let's say kaibigan mo ako mag-aasikaso ng permanent residence mo. Pero yung pong unpaid, yung po yung mga katulad ko, halimbawa kaibigan kita, dapat po hindi mo ako babayaran. Bigyan ko lang kayo ng ilang example guys. Meron po ditong mga ilang tayong kakilala na ang nag-asikaso ng permanent residence nila ay yung mga kaibigan lang nila. Pero syempre, hindi mo dapat bayaran yon. Pero dahil syempre, tayong mga Pilipino, yung tinatawag na pakonsuelo, ika nga. Mayroon tayong ilang kakilala dito na natanong, sino nag-asikaso ng permanent residence mo? Kaibigan ko lang. Actually, ayaw nga nung magpabayad. Kaya lang napapahiya ako kasi nga syempre hindi po biro ang mag-asikaso ng permanent residence. Yung pagpapile pa lang, yung pag-upload, yung pag-fill up, talagang hindi po biro ang pagdadaanan mo.
So, ang sabi nga niya sa akin, inabutan naman daw niya kahit pang merienda. Hindi ko nasasabihin kung magkano. Kasi bawal nga po yun. Ngayon, meron din po tayo mga ilang ditong nakikitang nagpo-post na nag-aastang immigration consultant, immigration lawyer, na sabi, sige, asikasuhin ko yung permanent residence nyo, yung visa nyo, yung etc. etc. And then, kapag na-approve, saka mo na lang ako bayaran. So, bawal po yan. Yan po ay illegal. Wala po kayong ibang pwedeng lapitan. Immigration consultant lang at immigration lawyer lang. Yan lang po yung mga dapat na may bayad. Kaya marami nga po ang nagme-message sa akin at sinasabi, Sir Ferds, baka pwedeng ikaw na yung mag-asikaso ng aming PR application. May mga pinapaasikaso po sa akin yung ilan nating mga subscribers at nagme-message na baka doon ako na pwede yung maglakad ng kanilang application. Well, ang totoo pwede ko pong gawin yan. Kaya lang ang problema lang po, yung iba po kasi, inilatag ko na lahat yung requirements na kailangan. Then pag makikipag-usap sa akin, kulang-kulang pa rin po. Ayan po ay uubos ng oras ko kung instead na i-upload ko na lang at lahat ng details nyo ay alam ko na at ipipill up ko na lang. So ang mangyayari, mauubos yung oras natin sa kada may pipill upan ako, itatanong ko pa sa'yo, may pipill upan ako, itatanong ko pa sa'yo. Pwede ko po kayong tulungan. Yun nga lang po, may mga tao po kasi na sinabi ko nga po sa kanila na kumpletuhin yung requirements, ako na lang mag-upload, ganan. Yung mga ilang kakilala ko, may yung mga malalapit na kaibigan natin. Ang problema, nilatag ko na yung mga requirements, kulang-kulang pa rin, wala pa pala ng ganito, wala pa ng ganan, sasabak. Hindi po kasi kayo makakapag-proceed. Wala po, hindi po lalabas yung next, yung continue kapag kulang-kulang po kayo. Well, continue natin guys. Ito ilalagay ko ulit. Authorized representatives, only some people can charge you a fee or receive any other type of payment. These peoples are called authorized representative. They are lawyers, paralegals who are members in good standing of a Canadian, provincial, territorial law society, notaries who are members in good standing of chambers, des notaires de Quebec, and citizenship immigration consultant who are members on good standing College of Immigration and Citizenship consultant. Ito po yung mga legit immigration lawyer, immigration consultant. Kapag nakipag-deal po kayo doon sa mga hindi talaga legit na immigration consultant at nagkaloko-loko po yung inyong mga papeles, maaari po kayong maban or ma-refuse yung inyong application. At ang masakla po nito, wala po kayong habol doon sa inyong kausap na immigration consultant na hindi naman talaga authorized. And using unpaid representative or third parties naman po, it could be family members, friends, and other third parties who do not charge a fee. Nakalagay nga po dito, beware of fraud. You are responsible for all the information in your application even if your representative completes it for you. Beware of representative who advertise their services as free and later ask to pay a fee. Kagaya nga po yung sinasabi ko kanina. Meron po kasi dito makagawa lang ng mga process ng DIY na working visa, permit, sponsorship, etc. Yung PR application. And then mag-aasta na. Gaya nga po nung madalas ko nababanggit sa inyo doon sa mga nakaraang vlog ko. Na pwede ko na pong gawin yan sa inyo. Ako na mag-aasikaso ng inyong application. And then abutan mo na lang ako kapag na-approve na. So bawal na bawal po yan. Illegal po yan. Kaya nga po itinuturo ko sa inyo. Kayo na lang po ang gumawa. Dahil paano makasave po kayo. So it's up to you guys kung kayo ay lalapit sa immigration consultant, immigration lawyer, or may makakilala kayo na nakakaunawa, nakakaintindi. Kasi meron naman po talaga dito na may mga kaibigan tayo na kaya naman po kasi kung babasahin nyo lang po talaga, talagang kaya nyo. At kung nauunawaan naman ninyo, i-upload lang yung mga documents ninyo, mga personal info nyo, pipil-upan nyo lang. So kung may kakilala kayo na may napagdaanan na, kagaya ko, kasi kapag once na napagdaanan mo na, nakagawa ka na ng isang application, parang sunod-sunod na yan Yung mga susunod na application, kaya mo na rin gawin. Meron din kasing mga cases dito na lumapit sila sa immigration consultant, legit to. Then nabasa ko dito sa isang group na may isang mag-anak, na nangyari, nagka-problema yung kanilang PR application kasama yung kanilang mga anak dahil nag-email na pala dun sa immigration consultant nila, ang IRCC. Ang problema, natagalan, hindi ata kagad nakita ng immigration consultant nila yung email ng IRCC, so hindi sila na-update. So ang nangyari, parang hindi na daw interesado yung mag-anak doon sa kanilang PR application. So nahingi sila ng advice doon sa group na gusto nilang ireklamo yung immigration consultant. Well anyway, alam ko itatanong ninyo magkano nga po ba ang kailangan yung i-prepare na gastos. Ito po ilalagay ko ngayon sa screen. Ang mga pwede nyo pong applyan is itong AgriFood Pilot, Atlantic Immigration Pilot, Atlantic Immigration Program, Canadian Experience Class, Federal Skilled Workers, Federal Skilled Trades, Provincial Nominee, Rural and Northern Immigration Pilot, Quebec Selected Skilled Workers,
And yung application po ng main applicants is ito po, nakalagay nga dito, processing fee 950 and right of permanent residence fee is 575. So total siya ng 1,525. Include your spouse or partner, so 1,525 din po. Same lang po nung main applicant. Include the dependent child is $260 po. So mas mura siya. So kung dalawa yung anak ninyo, dalawang $260. Kung tatlo yung anak nyo, tatlong $260. Actually, nagmahal pa nga po ngayon kasi nito lang April 2024, itinaas na ang permanent resident fee. Ito ilalagay ko sa screen para kahit paano may idea kayo. Nakalagay nga po dito, right of permanent residence fee before is 515, naging 575. So tumaas siya ng 60. Ito naman sa Express Entry, Provincial Nominee Program, Federal Skilled Worker Class, Quebec Skilled Worker Class, Atlantic Immigration Class, and Most Economic Immigration Pilot. Ito po, from 850 naging 950, so tumaas siya ng 100. Ito yung accompanying dependent child from 230, ayan na nga po yung naging 260, yung sinasabi ko sa inyo. So $30 po yung itinaas dun sa child. Dati 230 lang, ngayon naging 260 na. So before po ako nag-start ng aking permanent residence application na DIY lang, is nag-inquire po muna ako sa mga immigration consultants na kakilala natin. Nagtanong po ako sa kanila magkano nga abutin ng paprocess. So total po inabot lang nasa kulang-kulang 8,000 po, kasama na yung family ko. Ngayon, nung trinay ko na ako na lang nag-DIY, umabot lang po ako ng 3,300. So yung iba po doon is yung fees na ng immigration consultant. Kaya malaking save po talaga kung kayo magdi-DIY. Well anyway, wag na natin patagalin at alam ko excited na kayo na malaman kung paano kayo makakapag-start ng inyong permanent residence application ng DIY lang po. Ito po ilalagay ko ngayon sa screen. So ang una po natin gagawin guys, pasok po tayo sa Google. Click natin to. Type natin ang permanent resident portal. And then itong kaunahang lalabas, tong permanent residence portal na to, yan na po yan. Yan. So lalabas tayo dito guys, permanent residence portal. So use this portal to apply to permanent residence. Apply on behalf of another individual. Apply for renew or replace a permanent resident PR card. Apply for permanent residence travel documents. Confirm your permanent residence. So dito po magsa-sign in po kayo kung may account na kayo. Well, kung wala pa po kayong account, you need to create an account po. So click natin tong create an account. Ayan po, nakalagay po dito, create an account, you need a valid email address. You need to create a password. You need to confirm your password. And meron po ditong nakalagay po dito ha. Minimum of 8 characters and need to have at least 1 special characters. Ito po, may instruction po dito. Basahin nyo na lang po. Ito po, may ginawa na akong dummy account dito. Na which is ito yung gagamitin natin dito para makapag-login. So okay na po ito. May check na lahat. So i-click lang po natin tong I have received and accept. Then yan, create an account. Then magsisend po sila ng verification code sa email address na inilagay po natin. Okay, complete registration. So success na po, kailangan na lang nating mag-login gamit yung ating username na ginawa kanina. So sign in po tayo. So ito po yung una nyo makikita, create a new application program under which you are applying. So click po natin to, permanent residence including refugee resettlement, PR card renewal, and PR travel documents. So click po natin tong permanent residence including refugee and resettlement. Select the permanent residence program. Choose the program and category below. So select a program, click po natin to, economic, family, refugee, and others. So click po natin tong economic. And then sa category you are applying under, ito po yung mga choices. Agri-Food Pilot, Provincial Nominee Program, PNP, Startup Business Class. So basahin nyo na lang po dito yung iba. Atlantic Immigration Program, Economic Mobility Pathways Pilot, Federal Economic Mobility Pathways Pilot. So since yung mga nasa Agri-Food Pilot po dito, ito sa mga nasa agricultural sector, mga nasa farm jobs. So click po natin tong Agri-Food Pilot. Yan. So, customize my application title. So, click po natin to. Let's say, gawa na lang natin ng Canada PR application. Yan. So, continue lang po natin, guys. So, ito na po yung ating profile. Yan. So, gagawa tayo ng profile natin dito. Preferred language of correspondence. So, English. Kung English, French kung French. Family name, sige, Canada. Given name, 1. Date of birth,
let's say 2001, 10, 27. So address, ito pong may mga asterisk na nakikita kayo, yung may mga red na yan, yun po yung required. Yung iba naman po kung wala, okay lang po, leave it empty. So dito, by road. Yan, city, Abbotsford. Select country. So nasa Canada tayo. Province, British Columbia. Postal code, yan. Importante po yan. Yung mga may asterisk na yan. Kailangan po ay mapila pa yan. Residential address, same as mailing address? Yes po. Ngayon, add dependent. Ito po yung gusto kong iklaro sa inyo. Kung kayo po ay single, application, wala po kayong asawa, wala po kayong common law, i-disregard nyo na lang po ito. Ngayon, kung kayo po ay may asawa at may mga anak, gagawan nyo po sila dito ng profile para po makasama sila sa inyong permanent residence application. Pero syempre po, pag ginawa nyo po sila dito ng profile, automatic kasama po yan sa inyong babayaran. Kada isang application po ng tao, additional po na babayaran. Iba po yung presyo nung sa anak nyo, iba po yung presyo nung sa asawa ninyo. So, add dependent, gagawa po kayo dito ng profile nila. Hindi ko na po patatagalin para mo makapag-proceed tayo kasi masyadong hahaba tong video to. So, same lang din po. Lahat ng information ng asawa ninyo at mga anak ninyo, gagawa nyo po dito ng profile. Just make sure na yung asawa ninyo, alam nyo lahat ang pangalan ng mga kapatid ng asawa ninyo, lahat ng address nila, contact number nila dahil kasama din po yun sa information na kailangan ninyong i-fill up dito. Pag once na i-clinic nyo po itong add dependent dito sa spouse, partner, or dependents profile. So proceed na lang po muna tayo as a single application. Wag na po natin munang isama yung inyong mga spouse and child. Kasi madali lang po ito kung the way kung paano pinilapan yung application ninyo ng mga information ninyo, yun din po yung hihingin sa kanila, information din po nila. So proceed po muna tayo, save and continue. Yan. So ito na po yung lalabas guys, nakalagay po dito, before starting your application, review the eligibility criteria, application guide, document checklist. And dito sa left side po makikita nyo yung application forms na mga pipila pa natin ngayon dito. IMM 008, IMM 5406, IMM 5669, IMM 5562. Pero kapag in-scroll po natin yan dito, makikita nyo ayan po yung mga digital forms for Agri-Food Pilot. Itong IMM 008 na yan pipilapan nyo po yan dito. Pag clinic nyo itong edit, may form po kayong pipilapan. IMM 5406, pag clinic nyo itong edit, pipilapan nyo din po yan. IMM 5669, ganun din po. Edit, and then pipilapan nyo din po yan. And then ito pong supplementary information for your travels not started. Pag i-clinic nyo po ito, pipilapan nyo din po yan. So lahat po nung nakita nyo dito ay pipilapan nyo po ito. And then dito naman po sa PDF forms for Agri-Food Pilot, nakikita nyo po yan. Nakalagay po dito, may download. Nakalagay po dito sa part na to. Agri-Food Pilot schedule, ito po. Nakalagay po dito sa baba, download. And then dito sa IMM 0016, download din po, nakalagay dito, i-download nyo po yan. And then once na download nyo po yan, yan po yung mga form na may mga pipirmahan, and then i-upload nyo po dito. Unlike po kasi nitong mga na dito na edit, kasi once na na-edit nyo po dito, submit lang. So hindi nyo na po ito kailangang i-download. Itong mga generic application forms for Canada is mandatory for all programs. Itong mga to, lahat itong mga tong nakikita nyo dito sa form na to, yan, itong mga to ay edit lang and then upload na po yan dito. Automatic na yan, isasubmit nyo na lang. Unlike po dito sa PDF forms for Agri-Food Pilot Program, ito pong mga to I need to download and then i-re-upload nyo po dito. Nakalagay po dito sa upload na to. Then dito po sa additional application forms na to, makikita nyo guys, select for a form. So makikita nyo dito po yung mga form na kailangan ninyo. If ever may hanapin po kayo, hanapin nyo lang po yan dito. Application for sponsorship, financial evaluation. May isa pa po dito form na if ever yan. Use of a representative. Kung nakikita nyo po ito, yan. Use of a representative. If ever po na kayo ay halimbawa ay gumagawa ng application na hindi sa inyo at para do sa kaibigan ninyo, sa pinsan ninyo o sa kamag-anak ninyo na kayo po yung tumutulong sa kanya. Supporting documents for Agri-Food Pilot, required din po ito. Nakalagay po dito.
travel documents and passport. Ayan po, nakalagay na po dito sa documents labeling kung ano po yung mga accepted na file types. So pagpasok po natin naman dito sa document name, travel documents and passport. So upload nyo po dito yung inyong passport. Proof of language proficiency. So i-upload nyo po dito yung inyong CELPIP or IELTS. Photos, ang photos po na required, may ginawa na po ako no, ano mga requirements na kailangan nyong i-provide. Ito po ilalagay ko sa screen, i-check nyo lang po diyan, nagawan ko na po yan ng vlog. Sa birth certificate, i-upload nyo po yan dito. Proof of previous relevant work experience. So yung inyong mga previous working experience, i-upload nyo din po yan dito. Huwag nyo na pong isama yung hindi related. Kung kayo agri-food pilot, isama nyo po yung inyong working experience sa farm. Pero kung kayo po may trabaho hindi na related, huwag nyo na pong isama. Ang i-upload nyo lang po dito is yung proof of previous relevant work experience. At dito naman po sa additional supporting documents, dito nyo naman po i-upload yung parang ika nga ay nagpapatunay at nagpapatibay ng inyong application. For example, letter of explanation, confirmation of nomination, children information, police certificates and clearances, documents, checklist, na dito po lahat. Certificate, death certificate, for example, death certificate, patay na yung mga magulang mo, etc. So kung magpapatunay na talagang patay na yung magulang mo, and yung marriage certificate at national identity card. I-select po natin to marriage certificate, click ko po. Kung napansin nyo po, ayan, nagkaroon siya ng another column dito, which is ito, marriage certificate. So i-upload nyo po dito yung marriage certificate ninyo. Let's say additional supporting documents, dagdagan pa natin. For example, ito pong hanap tayo dito. Ano bang maganda dito proof of funds, yan, pwede din yan. Proof of relationship. Ito na lang pili natin. Children's information. So, kung halimbawa yung anak mo, upload mo ang birth certificate. O kung halimbawa gusto mo pang magdagdag ng additional police clearance and certificate and clearances. So, i-upload nyo lang po dito. So, yan po yung mga magpapatibay na katotohanan yung mga sinasabi mo, yung information about sa'yo. So, nadagdagan ko na po. Kung may gusto nyo po kayong tanggalin, click nyo lang po itong delete sa right side. Pagdami po ng supporting documents, ay mas maganda po kasi talagang mas magpapatibay yun na talagang ikaw talaga yung taong inia-apply mo ng PR application. Then, once na nakumpleto nyo na po itong lahat ng requirements na dito, na-upload nyo na po ito, napilapan nyo na itong 008, itong 5669, 5406, 5562, and then na-download nyo na itong AgriFood Pilot Schedule, itong IMM 0016. Once na napilapan nyo na po yan, na-upload nyo na po lahat yan, at itong mga na dito po, ay na-upload nyo na rin itong mga requirements na dito. Additional supporting documents, na-upload nyo na rin yan. Ito po yung payment. Yan. So, pag clinic po natin itong pay your fees, dadirect link po tayo nyan kung saan kayo magbabayad using your credit card, debit card. So, once na paid na po ang inyong application, i-upload nyo po dito yung inyong receipt sa upload. Hindi po ito makakapag-proceed tong application ninyo hanggat hindi po kayo bayad. So, may ma-receive po kayong email kung saan yung confirmation talaga na bayad na kayo, then i-upload nyo din po yun dito. So sa makatuwid guys, kailangan lahat kumpleto to. So once na na-provide nyo na po lahat, ito, isa-isahin uli natin. IMM 008, 5406, 5669, 5562 at na-upload nyo na po dito, na-edit nyo na. Kaya po ito ay walang download kasi edit lang po ito. Then ipipill up nyo po sila ng online. Once na na-fill up nyo na, isasubmit nyo lang po dito and lalabas po dito sa in progress na submitted. And then dito naman po sa PDF forms na to na-provide nyo na rin to, na-upload nyo na rin, na-download nyo to, then upload. Kasi po, kaya po to need to download, pipilapan nyo po siya and then pipirmahan may yung employer, pipirmahan nyo din po siya, then i-upload nyo po dito. And then dito sa additional application forms natin, yung kanina nga pinakita ko sa inyo, yan, pwede po kayo dito pumili ng form na kailangan ninyo. Kung halimbawa kailangan nyo ng inyong, for example, ito nga, use of representative. And then dito nga po, supporting documents for AgriFood Pilot. Dahil kayo naman po ang gumawa at hindi kayo gumamit ng representative or ng consultant, so i-upload nyo na lang po dito yung mga documents na hiningi nila. Passport, yung inyong CELPIP or IELTS, photos, birth certificate,
proof of experience, yan, ilalagay nyo na lang po yun dito. And then dito naman po sa additional supporting documents, yan yung inyong kung ano yung gusto nyo pang i-add para mas magpatibay sa inyong PR application. Once na nakompleto nyo na po lahat yan at nakapagbayad na rin kayo dito using your debit card and credit card, yung resibo na upload nyo na po dito. Dito sa declaration nga po, gaya nga ng sabi ko, start nyo lang po to and then i-check nyo lang po yung consent and declaration, katunayan na kayo ay nagbibigay pahintulot sa IRCC na ma-i-process yung inyong documents at maibigay lahat ng inyong detalye. And then after that, ito guys, submit your application. So ganun lang po kadali. And then iaantayin nyo na lang po yung kanilang update sa inyong email at doon sa inyong GC key kung ano po ang sunod na kanilang ipapagawa sa inyo. Yung progress po doon nyo din makikita sa GC key at doon nyo din malalaman if ever may hihingin pa sila na additional supporting documents. So ganun lang kadali guys yung pag-apply ng inyong permanent residence application. Nothing to worry about. Kaya nga sabi ko sa inyo, tandaan nyo mabuti yung mga pinipilapan nyo kasi baka mamaya magkaiba yung inyong detalye na inilagay nung dumating kayo dito. Baka mamaya yung mga date, mahigpit po sila dyan. Yung mga years, baka mamaya 1983, nailagay nyo 1985. So mahigpit po sila. Don't worry guys, wag nyong madaliin dahil kung tutuusin, pwede nyo naman pong i-continue. Ito po ang makikita nyo din sa inyong My Application once na hindi nyo natapos. Ang nakalagay po dito, status, initiated, action, view, and may delete. Kung mapapansin nyo po dito, pag i-click nyo po yung view, pwede nyo pong i-continue yung inyong application. Kung kayo po ay gustong maggawa ng panibagong application, pwede nyo pong i-delete at create new application. So, wala pong problema. Kahit po hindi nyo matapos, basta basahin nyo mabuti, i-review nyo, pwede nyo pong i-continue sa ibang araw at i-click nyo lang po yung view para maituloy-tuloy nyo yung inyong application. At nung na-submit nyo na po yung inyong mga documents, nakapagbayad na kayo ng fees, ito naman po ang lalabas sa inyong screen ng My Application. Ang nakalagay po diyan, submitted na kung nabayaran nyo na lahat at na-submit nyo na lahat yung inyong documents. Ang nakalagay din po diyan, yung date of submission at dito sa gawing kaliwa, makikita nyo yung inyong application, may nakalagay na download application kung saan pwede nyong i-download lahat ng documents na inyong ipinasa sa IRCC sa inyong permanent residence application para kahit papano may copy kayo. So bago natin tapusin tong video to guys, may i-share lang ako sa inyo para kahit papano may idea kayo baka sakaling pagdaanan ninyo. Last year 2023 pa ako kumpleto ng requirements, pero naasikaso ko na lang siya makapag-apply ay nitong January. So since meron akong WES, kumpleto ako, meron din akong job offer. That time kasi hindi pa lumalabas yung it's either job offer or yung sa education. So ang ginawa ko, na ipasa ko siya is January. Nakalimutan kong i-upload si Wes dahil nga medyo first time natin magdi-DIY. So may mga nababasa din naman ako na nothing to worry kasi kung if ever may kulang ka naman, hindi naman sila mahigpit, mag-i-email naman sila sa iyo at hihingi ng kulang na documents, na supporting documents. So nakalimutan kong i-upload yung Wes ko. Nakasubmit na siya. So January, February, March 22, nag-email sila sa akin, nakalagay doon sa email na they need my educational credential assessment, which is yung WES na nga. So, ang nangyari dito sa ating applications, kung makikita nyo dito sa screen, hindi nyo na maikiklik yung view. Never nyo na maikiklik yan. Pero dahil ibinalik nila sa akin yung aking application, na-click na uli yung view, so pwede mo siyang i-edit para i-upload ko yung aking WES. So, in-upload ko si WES and then in-resubmit ko lang siya. So, ang nangyari, nag-iba na yung date ng submission natin. Instead of January, naging March na. Well, anyway, kahit naman po March yung application ko, nakahabol pa rin kasi March, April, May lumabas yung ating AOR, yung Acknowledgement of Receipt. And then, kasunod kagad noon, 1 week lang, lumabas na yung ating biometrics. And then, may pre-arrival na rin. Weekly, may lumalabas hanggang sa yung medical eligibility pass. But so far nga po ngayon, halos ang daming nag-aantay. Na yung iba talaga na stuck na sa eligibility pass. Well, hindi naman ako masyado nag-worry kasi base dun sa mga nababasa ko na pinagdaanan din nung kagaya ng situation namin, nung mga kasabayan natin na nag-apply na ng permanent residency. Kung babasahin ko naman yung mga comment nila, so relax lang kayo
kayo, antay-antay lang kayo. Ganyan din yung pinagdaanan namin. Congrats na sa inyo guys in advance kasi may eligibility pass na kayo. So ganyan din yung pinagdaanan namin during times na nag-apply kami. Na-stuck na rin kami sa eligibility pass ng ilang buwan. So nagwo-worry kami baka ako hindi natuloy or cancel na, pero lumabas pa din naman daw after ng ilang buwan. And then nung lumabas na nga itong ating pre-arrival at saka itong ating eligibility pass, itong mga letters na to, yan nga yung sinasabi ko nga sa inyo. Kasi once na lumabas na po itong mga to, pwede nyo nang i-apply ng open work permit yung inyong spouse at yung inyong mga anak. Pwede nyo na rin papuntahin dito. Nakalagay naman po ito dito sa letter. Sa pre-arrival nakalagay na po dito. Kaya lang dahil may mga kaibigan nga tayong consultant, nahingi din ako ng advice sa kanila aside sa pagbabasa-basa ko. Sabi nga po nila sa akin, kung i-apply mo yung spouse mo at yung kids mo ng open work permit, antayin mo na lang lumabas yung permanent resident mo para hindi magdoble-doble yung gastos. Kasi another gastos pag in-apply mo sila ng open work permit, baka mauna pa daw yung paglabas ng permanent resident mo kaysa dun sa open work permit na ini-apply mo dun sa spouse at saka sa child mo. Kaya lang inabot naman po kami ng expiration ng aming working permit dahil nag-apply po kami ng permanent residency nito lang January, February, March, and then ang expiration ng aming working permit is September. So instead na mag-apply kami ng panibagong working permit, nakalagay naman po dito sa letter na galing sa IRCC is mag-apply na lang ng bridging open work permit while waiting for the final decision. At even yung mga kaibigan kong consultant, in-advise din nila sa akin, hindi mo na kailangan mag-apply ng panibago working permit. Instead, mag-apply ka na lang ng bridging open work permit. So sana guys, panoorin nyo to. Itong GC key, lalagay ko sa screen, sana panoorin nyo. At itong bridging open work permit, pagkakadugsong po yan para kahit paano magkaroon kayo ng idea. Just make sure po na kumpleto yung i-upload nyo para hindi po kayo matulad sa akin. Kasi yung mga pinakita ko sa inyo kanina, yung mga form doon, yung IMM 008, 5406, yun po kailangan talaga, required po yun, hindi kayo makakapag-proceed. Pero yung mga supporting documents, kagaya nga nitong WESCO na hindi ko kagad na i-upload, yan, pag nalimutan mo, at yan ay required din nila, ang mangyayari, ibabalik po nila yan sa inyo, so tatagal yung process mo. Kagaya nung ng akin, na January dapat, na ipasok ko na. So nangyari, after 2 months, instead na AOR yung lumabas, yung acknowledgement of receipt, ang natanggap ko is nakalagay nga po doon sa email nila na nire-require nila na magpasa ako ng WES. So nung naipasa ko yung WES nung March, so anong nangyari, instead na January yung application ko, naging March. So tatagal po ng tatagal. Kaya just make sure, kumpleto po muna bago nyo isubmit para hindi ho tumagal yung process. Pero pipilitin ko pa pong makagawa ng mga ibang video sa mga susunod na araw. And plano kong dugsungan pa to. Dudugtungan pa natin tong video to para malaman nila, kasi yung iba nagtatanong, qualified pa ba kami dyan sir, pwede ba ako dito? Iba't ibang farm jobs po kasi yung mga nagme-message sa akin kung pwede daw ba sila dito sa AgriPod. Gagawin ko pa rin po yan ng panibagong video. So hope na nakatulong guys itong video to para kahit paano doon sa mga kababayan natin na nangangarap makapag-apply ng permanent resident, hindi lang po sa AgriPod, kahit po sa ibang occupation. Tingnan nyo na lang po dyan sa video, panoorin nyo na lang po ulit, at kahit paano do your own research po dahil hindi ko na po kayang baka masagot yung mga tanong ninyo, hindi ko kayang maisa-isa, pero pipilitin ko po yung masagot sa abot na aking makakaya. See you guys sa next vlog. Don't forget to subscribe, like, and share this video para kahit paano may idea yung mga kababayan natin na gustong makapag-apply ng permanent residence dito sa Canada. See you guys sa next vlog. I love you all. God bless. Bye-bye.